Saan nabubuo ang pagmamahalan at ang ilan sa mga nagkatuluyan naging inspiradong bumuo rin ng sarili nilang paraiso. Tara nang ma-in love din sa naipundar ng kanilang pag-iibigan. Nung minsang nagbakasyon sa Cebu ang Dutch na si Dick, bukod sa humanga raw siya sa ganda ng mga tanawin doon, nabighani rin siya sa ganda ng isa ritong Cebuana, si Cora. Ang paghanga nauwi sa pagmamahalan at kalaunay kasalan. Hanggang noong 1984, dinala ni Dick si Cora sa Holland para doon na sila manirahan. Pero noong 1996, muli silang bumisita sa Pilipinas. At sa pagkakataong yon, tumawag ng kanilang pansin ang kakaibang karakter ng isang isla sa Cebu. Bagamat true-blooded Cebuana si Cora, hindi pa raw niya napuntahan noon ang isla ng Malapascua. Nakilala rin sa ganda ng mga diving site. Yes! Tamang-tama naman, mahilig mag-scuba diving ang dalawa. Kaya doon nila naisipang magbakasyon. Ngunit matapos galugarin ni Cora at Dick ang underwater sceneries ng Malapascua, hindi na nila nagawang umahon at iwan pa ang isla. Kaya nagpasya silang magtayo na rito ng sarili nilang diving at beach resort. We started building 1997, we came back. That was only just one cottage, just for ourselves. I mean, not really for the real business already. It was just really for us. Hanggang sa unti-unti na silang nakapagpatayo ng iba't ibang pasilidad gaya ng isang lodge o maliit na hotel, restaurant at spa. Hindi raw nila inakala na sa simpleng hilig nila, nakapagtayo sila ng isang dream destination. There are also times that there are ups and downs, but we survive. Yeah, it's a long time to build a resort like this. It takes a long time, a lot of effort. Subalit ang binabalik-balikan talaga ng mga turista sa karagatan ng Malapascua ang ilang wreck site ng mga barkong lumubog noong World War II. At ang isang pambihirang uri ng pating na kasama na sa listahan ng mga endangered species, ang thresher shark. Kahit 23 taon nang nagsasama sina Cora at Dick, sing-init pa rin daw ng matinding sikat ng araw ang kanilang pag-iibigan. At ang pagmamahal daw nila sa isa't isa, mas malalim pa sa kaibuturan ng karagatan. Hindi man sa isang romantikong lugar unang nagtagpo sina Reynaldo at Teresita, simula nung magkadaop ang kanilang mga palad, hindi na nila pinakawalan ang isa't isa. Dahil kapwa sila abala sa pagnenegosyo, tuwing nakakahanap daw sila ng pagkakataong makapag-relax, lagi silang bumabiyahe sa mga kalapit na probinsya ng Maynila, katulad ng Batangas. Hanggang napadpad sila minsan sa bayan ng Anilao. At na-in love na sila sa likas nitong yaman. Yung paligid, Oo, tahimik kasi napakaganda talaga dito. ng lugar na to. Ito kasi mas malapit sa lahat eh. Very accessible, anytime you can come 2 and go. hours, 2.5, nasa Manila ka na, nandito ka na rin, ganun. Taong 2000, nung nagdesisyon sina Reynaldo at Teresita na magtayo ng kanilang love nest malapit sa baybayin ng Anilao. Ang tema ng kanilang resort, hango sa itsura ng mga bahay sa Bali, Indonesia. Pero nung pansamantala raw silang namalagi sa Amerika, pinaupahan nila ito. Kaya laking pagkadismaya nila nung balikan nila ito at nakitang napabayaan lang.
Pina-repair namin lahat yung mga bubong kasi butas-butas na nung time na nag-ano kami. Tapos ang swimming pool, ang dumi-dumi ng mga tubig. Almost 1 million yung ginastos namin to get it back to normal. Nung muli raw nilang naisaayos ang kanilang resort, nagdagdag na rin sila ng ilan pang cottage. At binuksan na ito sa publiko. Design nito. Oh, kami rin, we want something like parang medyo rustic ang dating. Para mas tumibay pa ang pagsasama ni na Reynaldo at Teresita. Sa susunod na taon, balak daw nilang magpakasal dito mismo sa kanilang resort. Ang mag-asawang Cesar at Cynthia naman, para raw makapag-enjoy sa tubig nang hindi nalalayo sa kanilang dream house, nagtayo ng resort sa loob mismo ng kanilang subdivision sa San Mateo, Rizal. Sinayar ko para maging resort nang makilala din namang ang bayan namin sa San Mateo. 2 ektaryang resort, binalagyan nila ng artificial na alon ang swimming pool. Ang kanilang resort nagsisilbing love monument daw ni na Cesar at Cynthia. Dito kasi makikita ang iba't iba nilang hilig, katulad ng pag-aalaga ng mga ibon. Nakakasaya sa isip. Trip din daw ng mag-asawa ang mga outdoor challenge, katulad ng wall climbing, pagsakay sa zipline, hindi nga raw pinagsasawaan ni na Cesar at Cynthia ang pamamasyal sa kanilang resort sa syudad na nagsisilbi nilang bonding moments. Nakakakilig isipin na ang ilang mga magsing-irog itinayo ang kani-kanilang mga paraiso bilang dambana at paalala kung gaano kasidhi ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Susunod, ang pabrika ng pag-asa para sa mga naputulan ng paat binti. Iyak lang ako ng iyak. Tinutukso na ako na ano daw, ito daw ang pa ako, wala daw akong pa.